Hello mga Mami Lash! Isang mainit na umaga na naman po sa inyong lahat. Papunta nga po pala ako dyan ng palengke. Alam niyo na, paninindahan ko na naman sila nanay. Naubusan na naman kasi sila ng ulam sa rep. Kaya ayan, inutusan na naman nila ako. Una muna ako napupunta sa bayan bago kila nanay. Napakaaga nga niyan, sobrang init na. Alas 6 lang umalis na ako sa amin para ako hindi ako abutan ng sobrang init. Kaya na nga mga mamilas, malapit na ako sa palengke. Oops, may nahagi pa tayong pulis, baka manghuhuli yan. Joke lang, na malengke sila, nakita ko. Kaya na nga at nakapasok na ako sa palengke. Grabe ang singaw ng init sa palengke. Inuna ko nga muna pala ang pagbili ng karne bago ang mga isda. Kapag ganitong maaga kang pupunta sa palengke, mga sariwa pa ang mga isda. Ayan nga, bumili din ako ng paborito ng nanay, boneless na bangus. Nagmamadali na nga akong umuwi dyan kasi baka si nanay gutom na, kawawa naman. Tinanghali na kasi ko dyan, ang dami ko pa kasing pinamili. Dumaan pa kasi ko dyan sa bilihan ng gamot at saka sa bilihan ng tinapay. Tinanong ko nga sila kung gusto nila ng lugaw, ayaw daw nila kasi mainit. Ayan na nga mga mabilas, nandito na ako kay nanay, ayun na yung nanay ko, pumasok na naman ang kusina. Inalis ko muna yung mga kalat sa lababo, ang dami kasi bago ako magluto ng kanilang almusal. Mabilis ko naman natapos ang lahat ng gawain sa lababo. Nasasalitan pa kasi ng ibang gawain kanya tinatanghali ako sa pagpunta kila nanay. Ayoko pa naman ang minamadali ako sa pagluluto, kaya lang tanghali na talaga. Tanong na nga ng tanong ang nanay, nasaan na daw ba ang pagkain niya? Tanghali na nga dyan pero yung kapatid ko nakahiga pa rin. Sana lang hindi ubusin ng nanay yung pagkain niya. Alam nyo mga mamilas, yung gawain ko sa bahay marami pa rin. Kaya after nito kila nanay, saka ko palang magagawa. Hindi ko na nga muna nakakukuhang magugas ng pinggan sa amin. Kasi nga nagmamadali ako lagi. Ayun na si nanay, lumabas na, naiinip na yun, tiyak. Pero mabilis ko naman naluluto yung kanilang pagkain. Kaya ora mismo na maluto ko na yan, dinadala ko na sa kanya para makapag-umpisa na siyang kumain. Kapag nauna naman siyang kumain at tiyak, hihingi na naman sa kapatid ko yon. Kaya konti lang ang nakakain ng kapatid ko sa umaga. Pero sinasabihan ko siya, dadamihan na lang niya ang pagkain sa tanghalian. Wala kasi kaming magagawa, ganun na si nanay, alangan naman gutumin namin. Kapag humihingi, sige, bigyan ng bigyan hanggat kumakain. Nakakatuwa nga si nanay, malakas pa rin kumain hanggang ngayon. Sabi ko nga sa kanya, kumain siya ng kumain hanggat may pagkain. Ayan at nauna namang kumain ng nanay, samantala si ining ko ayun nakahiga pa. Kaya habang nakahiga siya, ako naman ginawa ko yung mga isda na pinamili ko. Hiniwa-hiwalay ko na nga pala yan para kada luto isang kuha. Ganun lagi ang ginagawa ko sa kanila. Ayan at nang magawa ko ng lahat, ilalagay ko na yan sa rep. Tapos magluluto na ako ng kanilang pangtanghalian at hapunan. Sa sobrang andami kong ginagawa dyan mga mamilas, init na ako. Ayan ang kapatid ko, ngayon palang lalabas. Tinignan ko pa nga dyan ang itsura ko. Naku, ayan, matanda na pala si Mami Las talaga. Ayun yung kapatid ko, ngayon palang lumabas ng kwarto. Papunta na yan sa upuan niya. Nandoon na nga yung pagkain niya, inilagay ko na kanina habang lumalabas siya. Tinanungan niya ako kung nakakain na yung nanay, sabi ko oo. Ayan, bonding time ng mag-ate. Tanda na rin ang kapatid ko, puti na yung mga buhok. Lahi kasi nila tatay ko ang putihin ng mga buhok. Doon yata nagmana ang kapatid ko, buti na lang ako hindi. Ayan at ipinapasok ko ng lahat ang mga nagawa ko na. Alam niyo mga mamilas, hindi lang halata pero pagod na ako dyan. Sobrang init kasi kanya ang bilis kong mapagod at hingalin. Hindi naman ako tumitigil hanggat hindi tapos ang lahat ng mga gawain ko sa kanila. Bukod nga sa pagod ako dyan, gutom na ako kasi nga hindi pa ako kumakain. Pagdating ko pa lang sa amin, saka lang ako kakain, hindi ko na sila sinasaluhan sa kanilang pagkain. Si nanay ko yata talagang hindi marunong ng umiti. Kaya na nga mga mamilas, nang natapos ko na lahat ang gawain ko sa kanila, nagpaalam na ako. Parang hindi pagod kumakangiti si Mami Las dun. Ayan na po at nakita nyo, malinis na ang kusina. Hanggang dito na lang. Bye. God bless.